Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Damon yung dulo. Kasi may ano tayo dito, feelings. Sa Queen of Cups. Kaya lang may 7 of Wands. So probably may power struggle or competition struggle na maaaring mangyari. Ngayon, may damon tayo. So pag sinabi mong damon, pwedeng may kinalaman sa secrecy, mystery, red flags, illusions, confusion. So yun yung madarama ng iba sa inyo sa period na to. Magiging problem to tong Queen of Cups. Yung emotional state, feelings, sense of comfort ay tawag dito magugulo. Okay? Or ito rin yung sense of tranquility. So again, medyo may problem tayo sa 7 of Wands kahit dito. Ano kaya yung reason, di ba? Kahit dito, nandito na yung heart, Ito kasi, saka to magmumukha ng magkaparehas. In a way, na sabihin natin may possible rivalry sa topic ng romance. So, para lang to sa mga in relationship o kakilala nyo na in relationship kasi kung dito tumama sa inyo, halimbawa, single yung nanonood, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na in a relationship. Tapos sa kanya tatama to, na mababalitaan na lang ng iba sa inyo na yun nga, kakaroon ng love issues. Ngayon, matetest ang patience ng iba sa inyo dito sa 3. Dahil dyan sa mga problema na sinasabi ko, probably other options. Kasi options din tawag dito alternative route. Kaya siya tupat. Or sabihin natin when it comes to decision making sa romance, yung pinaka-topic dito. Kung sabihin naman natin wala talagang other option, whether confirmed na to o landian lang, magmumukha tong power struggle na may kailangang pagdesisyonan ng iba sa inyo tungkol sa love life nila. Kailangan nilang umaksyon, magdesisyon at umaksyon tungkol dito sa love issues nga.
So, ganun eh. Ngayon, maglalagay tayo ng clue. Sino yung tatamaan ng reading na to? Deception card din nga pala to. Hindi ko nang nalimutan. Marami kasing meaning. So, minsan nalilimot nang sabihin. Ito yung clue natin. So, possible zodiac sign ng person ng Libra sa reading na to. Kapwa niya Libra. O, kahit dito, 7 ng wands na naman. Kapwa niya Libra, Leo, o Pisces. Ngayon, kung hindi man tumama sa inyo itong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Sagittarius, Gemini, at Gemini ulit. Ito tayo dito sa ibang scenario. Well, maraming pwedeng case sa ganitong spread. Sabihin natin may iba sa inyo. Whether kayo mismo to o kakilala nyo na-attend ng seminar o training sa period na to, or may coaching na maaaring mangyari. Ngayon, kung walang ganyan, baka maisipan ng iba sa inyo na magmasteral, or sabihin natin sa topic ng career. Kasi may book tayo, so probably may kinalaman sa knowledge. Mag-gain ng knowledge, wisdom. Yung iba sa inyo dyan sa factory or company o career na lang in general. May matututunan silang lesson o wisdom tungkol nga doon sa trabaho nila. O baka health teachings to. Yung iba sa inyo ay mag-share ng health teachings sa ka-workmate o sila yung mababahagian ng health teachings. Or mukha itong ring research. May research na maaaring mangyari about career or tungkol sa work nila or task ay papagawa sa kanila na kakailanganin nilang mag-research. Ngayon, yung iba naman, para siguro ma-divert ang attention, kung sakaling bored na sa trabaho o naiinis sila sa ka-workmate nila, so parang pangtanggal ng stress ay magbabasa-basa sila. Ganyan dating. Or may announcement siguro na maaaring malaman sa period na to tungkol sa workplace. Announcement, declaration, information tungkol sa workplace o galing sa HR or admin. Ngayon, since 9 minutes pa lang pala to, dagdagan na rin natin. Dagdagan na rin natin ng isa pang spread. So, dito sa period na to, asahan natin na may iba sa inyo
na magiging matapang para i-shield ang sarili mula sa mga kung ano-anong katoksikan ng ibang tao, or gagawa sila ng paraan para maprotektahan ang sarili mula sa mga nagbabadyang misfortune. So, yung iba sa inyo, baka makahiligan ng topic ng religion, witchcraft, magic, o any form ng defense mula sa misfortune nga. Baka makahiligan ng crystals, gemstones, candle lighting, specifically yung black candle, subliminal music, ritual, ceremony, rite. So, kung dito literally makahiligan, baka masense ng iba sa inyo ang tungkol dito sa sinasabi kong nagbabadyang bad omen. Kaya sila na mismo gagawa ng way para maprotektahan ng sarili. Kasi malaki ang chance na may paparating na bad omen. So, yung iba sa inyo ay siguro malakas ang intuition, psychic ability, na sila rin mismo yung makaka-vibe ng tungkol dito. Kaya hindi sila nawawalan ng mga magic tools pang protect sa sarili, lalo na sa sariling energy. Meron pang isa pang term nakalimutan ko ano bang tawag doon, pero tungkol siya sa light. Bivisual mo yung sarili mo na binabalutan ng light para maprotektahan ng aura. Baka isa rin yun sa maisipan ng iba sa inyo na protection. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. General advice para sa period na to. So, sabi dito, my command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. John. Mukhang galing to sa Bible. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up natin. Energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala part 2 to nung reading ko kanina. At ito ay collective reading. Kanina, sa part 1, prediction. Ito, collective reading. So, energy to lahat ng divine masculine. Ito. Divine masculine, yang, yin-yang So, siya yung yang masculine energy. Ibaba natin at maliwanag.
So, yung bida natin ay pwedeng lalaki mismo. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Pero yung taong ikukwento ko dito, mag-focus tayo sa masculine energy. Okay? Since dalawa yung gender. Tong si masculine energy, siya lahat yan. No? Okay? Siya yung distracted dito. Sidetrack, change, delays, foundation, established, family security. So, pag pinagsama natin tong dalawa, may pamilya siya, pero distracted siya. Distracted. Bakit kaya? O, ito. Sidetrack, change, delays. Alamin natin tong mga to. Kung anong meaning dyan sa apat na yan. Tatama tong reading natin. Alisin muna natin. Ay. Sige. Mamaya ko na pala alisin. Okay, magsimula na tayo. So, ano nga ba ulit yun? Distracted, sidetracked, change, delays. Pero bago ako magsimula, hanapin ko lang sa internet yung meaning ng sidetracked. Kasi hindi ko alam anong meaning nun. So, ito nakalagay sa internet, sidetracked, meaning cause someone to be distracted from an immediate or important issue. Ay di isa lang pala meaning. Sidetracked at distracted ay isa lang. So meron dito tayong Sun, Page of Wands baliktad, at King of Wands. Ito upright, obviously. Well, ang dating sa akin, anong cause nito, itong card na to, ay probably marami naman siyang ambition eh. Marami siyang gustong mangyari. Gustong makamit. Okay? Gusto niyang maging masaya. Kaya lang kasi baliktad nga yung Page of Wands na ang dating kulang sa action. So, nagmukha siyang puro isip, walang aksyon. O, ningas kugon siguro. Sabi natin may ginagawa naman siya, hindi naman nga lang natatapos. Eh, di parang wala rin nangyari. Ngayon, nandito tong King of Wands natin. Ang dating may pagka entrepreneur siya eh. Business minded, action oriented, pero overall para masabi natin ano to, yung mga naiisip niya nga hindi niya nagagawa, or may sinimulan siya hindi niya natapos. So nagmukha siyang ningaskogon, or paiba-iba ng isip, or lagi nagre-resign, hindi niya matapos yung ginagawa niya or naisip niya, or lagi siya nagpo-procrastinate. So, agad pamilyado yung bida natin.
So, more like, takbo ng career, di siya masaya. O, siguro wala siyang permanent job. Ngayon, arawan yung bayad niya. So, pag ganon, hindi ka permanent, may mga araw na walang work. So, ang dating, ginagawa naman niya yung best niya na makahanap ng pagkakakitaan. Kaya lang may mga times na wala ngang mahanap na pwedeng i-hire siya ng panandalian lang. Kaya ayan, medyo distracted siya dito. Hindi siya masaya sa work niya. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ayan, may thinking time, missing nyo, craving, desiring, hoping, expecting, faith, manifesting, exhaustion, depletion, drained, long journey. Well, sa case na to, dito na siguro papasok yung long distance relationship kasi may missing you eh. So, ibig sabihin, hindi sila palagi magkasama ng asawa niya. So, probably may someone na nasa abroad or napalayo dahil sa work. Kaya ito, puno siya ng hope. Saka lagi siyang lagi niyang namimiss yung asawa niya, mga anak, kasi pamilyado yung bida natin. So, mukha tong homesick. May homesick dito. Or, kung di man gano'n na siya yung napalayo, di, namimiss niya yung asawa niya, kung yung asawa ang napalayo. Ayun. Dadagdag pa ba tayo? 8 minutes na to. Magdanay na nga. Wala naman ako na-vibe na something wrong. Kundi yun lang. May someone na namang problema sa pera or sa work. So again, yun ay lalaking tao or babae kung extrovert. Kasi masculine energy yung base natin. Pero sige na nga. Dagdag pa tayo. Last spread na to. Nyek. Anyari. Walang second chance dito. Commitment. Kaya pala long distance dito, magkahiwalay pala talaga sila. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi kaya pala may long distance o may parang space sa pagitan nila dahil separated na sila pala. So, ibig sabihin, ang bida natin ay single mom o single dad. Separated na siya sa asawa at anak niya. So, ngayon, kaya siya rin medyo problemado sa pera, sa career, kasi yun nga, sinusustentuhan niya yung asawa at anak niya. Kahit naiwalay na sila. Kasi obligasyon niya talaga yon, yung anak na lang. Pero ewan ko sa asawa, pagkasal separated, kung hindi pa legally separated, siguro kasama din yung asawa sa sustento. Hindi ako sure dahil di naman ako lawyer. Pero ang alam ko lang talaga, ang sure ko, yun na lang, yun yung term. Ang sure ko lang ay yung anak. Yun yung dapat talaga sustentuhan kahit na hiwalay na. Whether legally or hindi legal, susustentuhan mo pa rin yun. Lalo't underage. At nag-aaral pa. Pero yung asawa, ewan ko.
Pero dito sa case na to, kasi wala namang lumabas na energy maliban dun sa masculine natin. Walang lumabas na divine feminine o feminine energy. So more like siya lang to lahat. Na para bang may ma-realize siya dito, may clarity na para bang gusto niyang makipagbalikan sa asawa niya. Whether isasagawa niya to or sa isip lang. Kasi more like pala isip yung tao dito. Lalo tayo, may hoping. Saka distracted siya. So pag ganyan, puro isip. Kulang sa gawa. Pero sa case na to, hindi ko nga rin nga masabi kung isasagawa niya ba itong part na to na gusto niyang mabuo ulit pamilya nila at nandito itong second chance plus commitment. Pero malaki chance na mapapaisip-isip siya dito. Mamimiss niya yung pamilya niya. Na somehow mapapaisip-isip din siya, what if magkabalikan sila ulit ng asawa niya. Pero again, yun ang di natin masabi kung anong ending, kung sasagawa niya ba yun or hindi, or isip lang. Kasi may ganong case puro isip, wala namang gawa. Basta ang mahalaga, may clarity, truth na mangyayari dito sa masculine energy na magpaparealize sa kanya about what if magkabalikan sila ulit ng asawa niya. Kasi itong babagabag sa isip niya about what if magkaroon ng second chance dito sa commitment nila, whether kasal o hindi. Anyways, ito naman tayo sa clue. Ito yung possible partner ng Libra sa reading na to. So Jupiter ay Pisces, Sagittarius, ito Aquarius, Virgo. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya: Scorpio, Virgo, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ngayon, maglalagay din tayo dito ng isa pang clue. So, same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may European. So, may someone talaga na nasa malayang lugar o OFW. Nasa Europe o foreigner yung partner, European. So, kung hindi man ganyan, walang nasa Europe, walang European, di foreigner na lang. Baka may foreigner na partner yung iba sa inyo, o baka may someone na nasa Europe. Baka kayo yung nasa Europe kasi. General reading to. Kung di man ganun talaga, wala talagang ganyang clue, di papasok na to sa long distance relationship. Okay? Elderly. So, pag ganyang elderly, papasok ang edad niyan sa 50 pataas. So, may someone na ganyan ng edad, 50 pataas. Pero at least wala tayong na-vibe na may third party sa part na to. Dito, may someone na tall. So, pag tall, mga nasa 5'9" pataas. Kung Philippines, 5'9" pataas. Tingin ko lang Tatansya ko lang. Pero kung nasa abroad yung iba sa inyo, kasi usually sa mga ibang bansa, matatangkad yung mga tao. Di ba? Yung mga babae, matangkad din. Parang halos nasa 6 feet na yung mga tao doon.
ang babae parang nasa 5'10", yung average height, grabe. Mga ganun, 5'7" to 5'11", kung sa abroad. Pero usually, mga matatangkad nga yung nasa ibang bansa na tao. So, kayo na maghanap sa internet kung anong average height ng bansa na naroon yung iba sa inyo or ng person nila. Pero kung Philippines, mga 5'9" siguro. 5'9" patas. Anyways, light skin. So, may someone na maputi. So, ito yung mga clue natin. Nag-end na ako dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.